ng Lord. Amen. Thank you. Without further ado mga kapatid, let's all stand. Tayo tayo. At palakpakan po natin ang ating Panginoon as we welcome our man of God in this hour. At magsabing God bless Pastor Roger. Praise the Lord. Lahat ng masakit ang tuhod. Amen. Maupo muna kayo. Magandang malamig na umaga. Kagabi ay magkakapisa na kami sa isang romantikong lugar. Kaso nga lang, paglabas namin ay nanginginig na yung buong kalamnan ko. Sabi ko sa asawa ko, uwi na tayo. Kung hindi, iuwi mo akong estatwa. Praise God. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mong, alam mo na miss kita. Hallelujah. Na-miss nyo ba? Ang ganda ng lugar natin ngayon, no? Tingnan nyo, medyo mahaba, nakakapanibago. Praise God. Ang ganda ng lugar, mahaba. Sana all. Madaling magbago ng itsura ng simbahan, basta't may panggastos. Sa amin, kapag umupo ako, gusto kong pagandahin ng church, masakit ng ulo ko, walang nangyari. Kasi walang panggastos. Mapatid, gusto ko sana ganito rin na sa aming lugar sa Caloocan at napunta rin si Sister Madonna. Sa Sister Madonna? Wala pa? Tanggalin ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Amen. Kasama yung kanyang anak at pamangkin. Napunta sila sa aming humble kingdom. At salamat din, nakabalik ng maaga si Pastor Arnel sa ating pinakamamahal na lugar, Qatar. Amen. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Masaya na Sister Ara. Maganda yung ngiti niya. Yung nag-testimony siya, kulang na lang daw, mga kapatid, tusukin ng karayom yung ano. Buti na lang may Holy Spirit pa. Kung hindi, patay talaga yung kala mo, Sabi ng kapatid ko, yung asawa niya meron siyang lola na mangkukulam din. Pero Christian, member ng isang pastor. Sabi niya, "Apo, kung may mga api sa inyo, sabihin mo lang sa akin, pangalan lang. Saka picture, isang dakot lang yan sa lupa. Tigok yan, taong yan." Sabi ko, walang gastos, pag may gusto kang ipapatay, yun lang, bigaluhan mo lang ng kape, ng sigarilyong itim. Naging bagay yun, mga kapatid. Maganda talaga may kakampi tayong mga ganon. Praise the Lord. Isang pinakamalakas na palakpak sa Diyos. Hallelujah! Last Friday na ako, next Friday. At namimiss ko na rin yung aking bayang Sinilangan. Aywan ko sa inyo kung narimimiss nyo. Pero ako, mahal na mahal ko ang aming bansa. Amen. Salamat sa Panginoon. Yung iba rito, si brother, napakausap ko, 5 years na rito. Tapang, tigas, talagang 5 taon na. Pag nasa Amerika ka na, US citizen ka na noon. 5 taon na. Sino rito ang pinakamatagal nang hindi pa nagbabakasyon? 5,000 reals, bibigyan ko. Okay, di ba? Salamat sa Panginoon at purihin ang Diyos. Gusto ko magkwentuhan na lang tayo na minsan boring ako sana. Sa bahay, dahil sa nagkaroon ng emergency ang nag-aalaga sa aming anak, Sister Melda, namatay bigla yung kanyang anak. At ako po yung yaya, labandero, tigasaing, tigalaba, tigaplantsa, lahat. Natataranta ako, mga kapatid, kung anong babae, hindi ko alam kung susuklay, lalagyan ng maliliit na ipit. Sabi ko, Panginoon, diba, pag nagmamadali ka, siyempre napapasigaw ka na, bigla kang sasabihin ng anak mo, don't shout. Diba? Kasi yung service, nag-aantay na. Bilisan mo, pero siya. Siyempre, mapapasigaw ka na. Bigla kang sasabihan, don't shout, Daddy.
Sana all, mga kapatid, mayroong ganon. Amen? Masarap maging magulang, mahirap mag-alaga. Kung ako sa inyo, yung mga wala pang asawa, wag na kayo mag-asawa. Wag na kayo mag-asawa. Sino ba dito wala pang mga asawa? Taas ang kamay. Wag na kayo mag-asawa. Problema lang mga asawa-asawa na yan, mapatid. Sa umpisa lang masaya. Sabi nga ng kasabihan, kung gusto mo raw makita ang langit, mag-asawa ka. Kung gusto mo makita impyerno, mag-asawa ka rin. So, ating Panginoon, sa may plus ang mga anak mo'y sangkot pa sa mga DPWH scam. Ay, wala pala dito mga kapatid. Wala. Ang mga anak naman ninyo'y hindi sumusunod sa inyong mga yapak. Kaya ipili nyo kami ng isang haring mamumuno sa amin tulad ng ibang bansa. Sapagkat hindi naman ikaw, kundi ako ang itinakwil nila bilang hari nila. Dito mapapansin natin, and the Lord told him, it is not you they have rejected, but they have rejected me as their king. Hindi ikaw, kundi ako. Heavenly Father, thank you so much, Panginoon, sa salita mo na aming binasa. Tulungan mo kami, Panginoon, na pagsamasamahin namin ang mga bagay na dapat naming maintindihan ngayong araw na ito. Salamat po ng marami. Kausapin mo ang bawat nandito, mga taong may mga sugatan ng puso, malulungkot ang mga buhay, masasaya ang buhay, magaan ang buhay, Panginoon, at may mga pinagdadaanan sa kanilang mga buhay. Dalayan ko po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isang pinakamalakas na palakpak. Sabihin mo sa iyong katabi, Bes, ikaw ang pag-uusapan ngayon. Sabihin, gano'n. Kamayan mo, humanda ka, ikaw ang pag-uusapan ngayon kamo. Okay? You may all be seated. Ano ba ang rejection? Tinong ko ito sa aking kaibigan. Ang rejection daw, para sa maraming tao, ay ang pinakamasakit na resulta
Hindi lang daw yung pinili. Kapag ang rejection daw, hindi ka pinili, of course, unang-unang mararamdaman mo sa buhay sa akin. Pangalawa, pakiramdam na hindi ka sapat kahit gaano ka pa nagsikap o naging totoo sa Kanya. Rejection. And then, pagkawala ng pag-asa, lalo daw na kung paulit-ulit, parang nakakapagod ng umasa ulit. Tingnan mo yung katabi mo. Ano pa ang resulta ng rejection? Hiya at lungkot. Kasi naglakas loob ka, nagpakita ka ng totoong sarili mo, tapos parang hindi yun daw tanggap. Kaya marami kang salitang what if. Paano kung paulit-ulit sa isip mo, kung may nagawa ka bang iba para magbago ang ending sa buhay mo. Now, ang rejection daw ay hindi sukatan ng halaga mo. Minsan hindi lang daw tugma ang timing, hindi tugma ang pangangailangan, kakayanan ng taong tumatanggap. Hindi raw ibig sabihin, kulang ka. Sabi mo sa iyong katabi, parang ikaw yan. Pag-usapan natin, isa-isahin natin. Halimbawa, sa pag-ibig. Sabi ko sa inyo, pag kinilig kayo, makinig kayo. Marami kasing kinikilig, hindi nakikinig. Rejection sa pag-ibig. Ito yun daw yung pinakamasakit sa ego at puso. Hindi lang daw ito na-reject, pati pangarap, future, iniisip mo. Amen? Ang masakit kasi, pinili mo raw maging vulnerable, ibinigay mo yung parte ng sarili mo na hindi mo basta-basta ibinibigay sa iba. Pero nireject ka. Tapos parang sinasabing, hindi ito ang gusto ko. Sino rito ang na-reject na sa pag-ibig? Nung naliligaw ako nung araw, mga kapatid, ayaw sa akin, kunyari magpipray ako, talagang lalakasan ko, oh my God. Para mapansin ako, nagpasting ako ng 30 days, lalo akong pumangit, lalo akong hinayawan, mga kapatid. Hindi kinaulit. Man, rejection sa pag-ibig. Masakit. Mars, kapag ayaw sa'yo, huwag mong isiksik ang sarili mo. Huwag niyong ubusin ang panahon niyo sa taong walang kwenta. Sabihin mo sa kanya, marami pang iba. Diba? Pangalawa, rejection sa kaibigan. Ito yung mas tahimik pero malalim ang tama. Kasi akala mo safe ka, walang pa-impress, walang ligawan, pero ang masakit daw, pakiramdam mo, hindi ka bilong pala sa kanya. Parang ikaw yung extra o madaling bitawan. Tingnan mo yung katabi mo. Parang ikaw talaga yan, kamo. Nawawala daw yung tiwala na may tatanggap ba sa akin kahit ganito ako. Amen? Ito daw yung rejection na pwedeng magturo sa iyo ng magtago ka na lang kahit gusto mo na lang makisama sa Kanya. Pangatlo, yung rejection sa Diyos. Ano ibig sabihin ng rejection sa Diyos? Ito yung pinaka matindi daw sa lahat. Hindi lang puso ang nasasaktan, pananampalataya at pag-asa rin mismo ang dapat natin matandaan. Ang masakit, nagdarasal ka, umaasa ka, naniniwala ka, pero parang walang Diyos na nakikinig sa'yo. Tapos parang tahimik ang langit. Napapatanong ka tuloy, may Diyos ba talaga? You know, naramdaman mo na ba yung ganon? Nagpipray ka, pero parang wala naman. Asan siya? Hello? Yan sabi mo. Anybody here? Parang gaganong-ganong ka pa, mga kapatid. Ito daw yung rejection na hindi lang lungkot ang dala, kalituhan. Ano ba talaga ang nangyari? Kung tatanungin kita, alin ba ang pinakamasakit sa lahat?
Depende raw kung saan ka totoong nagtiwala. Rejection. Now, ano ba ang epekto ng rejection sa isang tao? Malaki raw. Hindi lang siya o hindi lang sandaling lungkot. May pangmatagalang epekto ang rejection sa isang tao, lalo kapag hindi na iproseso. Narito yung mga resulta ng salitang rejection. Number 1, mapatid sa emosyon, malalim na lungkot. Lungkot na lungkot ka. Hindi ka natanggap sa trabaho, malungkot ka. Parang may namatay, kahit buhay pa yung tao o pangarap mo, parang wala na lahat. Ang taong namatay na ang pangarap, kahit anong encouragement mo sa kanya, mahirap na siyang kausapin. Sa emosyon yan, takot maulit, and then minsan, galit. Bakit hindi ako? Ano pa, mapatid, na resulta ng rejection, yung pagtingin mo sa sarili mo. Na kahit magaling ka, iniisip mo, parang wala ka ng silbi sa mundo. Yung iba, alam nilang kaya mo, pero ikaw, tingin mo sa sarili mo, hindi mo na kaya. Alam niyo yung mga isang pusa na pag tumingin sa salamin, ang tingin niya sa kanyang sarili, isang leon. Pero yung isang leon, tumingin sa salamin, ang tingin niya sa kanyang sarili, ang reflection ay mukha lang siyang pusa. Nangyari ba sa inyo yan? May pinag-aralan ka, bes. Yeah. Magaling ka, matalino ka, kaya nakapunta ng abroad. Marami kang naipasang laban, pero bakit ka sumusuko? Hello? Sa emosyon yan. Ano pa? Pagtingin sa sarili, malalim na lungkot, takot maulit, galit. Pag sinabing pagtingin sa sarili, mababang self-esteem. Nagsisimula kang maniwala na kulang ka. Hindi ko naman kaya yan eh. Alam niyo ang pangarap niyo, mga kapatid, nandyan lang yan. Kapag ka kinakausap mo ang tao na hindi marunong magpalukso ng pangarap mo, layuan mo siya. Nung nakita yung magpinsan, si Mary, yung nanay ni Jesus, at saka yung, sino ba yung isa? Yung Martha ba yun? Noong nakita yung magpinsan, di ba sabi ng Bible, sumipa yung bata sa tiyan ng, di ko matandaan kung sino yung gumala, si Elizabeth. Bes, kung mausap ka ng taong kayang magpalukso ng pangarap mo, hindi yung mga taong puro discouragement ang lumalabas sa bibig niya. Tigil-tigilan na natin ang mga kakikwento ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Hindi yan makakatulong, mamamatay kang nakasimangot. Tingnan mo yung katabi mo. Oo, magiging kanyang kakamo. Pagtingin sarili, self-blame, kahit hindi mo naman kasalanan. Ano pa? Pagiging hyper-aware. Sobra kang nag-iingat sa kilos at salita. Hindi ka na tuloy makagawa. Napakatindi ang epekto ng salitang rejection. Pastor, bakit mo sinasabi yan? Ang layo naman. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung anong naramdaman ng Diyos nung sinabi niya, and the Lord told him, it is not you they have rejected. Hindi ikaw. Pero sabi niya, but they have rejected me as their king. You know, ang Diyos, mapatid, makapangyarihan, tama? Nawalan sila ng tiwala sa Diyos. Ngayong umagang ito, pag-usapan natin ang ating topic ngayon na nagsasabing, the God we rejected. Sabihin mo sa iyong katabi, parang ikaw ito, kamo. Sabihin mo sa iyong katabi, parang ikaw ito. Rejection is one of the most
painful human experience. Pero ang sermon nito is not about how people reject people. It is about how God Himself can be rejected by His own people. Gaano ka-bless ang Israel? Gusto ko lang kayo imulat ng konti. Ano ba ang bansang Israel sa panahon natin ngayon? Kaliit na bansa. Bato-bato. Sa agricultural, kung titignan mo maigi, walang kinabukasan ng Israel. Pero dahil sa sila'y bayan ng Diyos, ginawa silang isa sa pinaka-powerful na bansa sa buong mundo. Ha? Ang katotohanan daw ay ito. You can still attend church, sing songs, and quote scripture, and yet reject God's rule over your life. Hindi lahat ng nasa loob ng simbahan ay mga totoong naglilingkod sa Panginoon. Sabi mo, best kapit, papunta si pastor sa'yo, kamo. Madalas nating naririnig yung kwento ng isang bayan na pinili ang sarili kaysa kanilang Diyos. Amen? Tingnan natin ang historical background, yung context ng 1 Samuel chapter 8. Israel was a theocracy and God was their king. Diyos ang kanilang leader, hindi tao. Sarap kaya. Pag nakasandal ka sa Diyos, nakasandal ka sa pader, best. Hindi lang pader yan, may kasamang bakal. He ruled them through judges like Deborah, Gideon, and Samuel. Naglalagay lang sila ng mga elder sa buong Israel, pero ang Diyos nila, pero ang king nila, Diyos mismo. Ang sarap kayang pakinggan yun. Kung sana sa Pilipinas, ang leader natin ay Diyos, wala sanang magulong politika sa ating bansa. Ang Pilipinas hindi mo na may pagmamalaki kapag ka umalis ka ng bansa, pumunta ka ng ibang bansa, Pilipini. Oh! Tapos sa Hong Kong nakalagay doon, mga kapatid, sa kanilang park, beware of the pickpocketer. Ang problema, Tagalog. Ang sulat, mag-ingat kayo sa mga mandurukot. Sino ang pinapakinggan? Sabi mo sa iyong katabi, kalahin natin yung best. But Israel looked at the nations around them and said, verse 5, now make us a king to judge us like all the nations. Pag tinignan mo ang historical insight, this was not a political request. It was a spiritual rebellion. Hindi to political request na maglagay ng hari, kundi nagre-rebelde sila sa harapan ng ating Panginoon. Alam niyo yung salitang rejection sa hermeneutical interpretation, kapatid? Yung salitang rejected, ang ibig sabihin sa Hebrew word ay maas. Tandaan nyo ha? Anong ibig sabihin? To despise, to refuse authority, to treat us worthless. Walang kwenta ang naging hari namin. What do you think? Ang Diyos ba matutuwa nung nireject nila ang Panginoon? Sister Madel? Israel was not rejecting Samuel's leadership. They were rejecting God's kingship. Ano ba pagkakaiba ng judges at saka king? Ang judges, itinatalaga lang yan sa Alcor, Doha, iba-ibang lugar lang. Amen. Yan ang judges. Paano sila maging leader? Tinawag sila ng Diyos
sa tiyak na panahon ng krisis, pero hindi minamana ang posisyon ng isang judge. Pero ang king, inelect sila ng tao, pinahiran sila ng tao, minamana ang posisyon. Sila ang magiging leader ng buong Israel. Yan ang king. Yun ang nireject nila. Ayaw nila ng hari na pamunuan sila ng Diyos. Gusto nila pamunuan sila lang ng tao. Sabi mo sa iyong katabi, sayang ka, bes. Paano nga ba pag-usapan natin nare-reject natin ang Panginoon sa buhay natin? Kayong mga bisita, hindi lang sapat na nag-abroad kayo. Isipin nyo maigi na isang araw lahat magbabago ang buhay natin kapag dumating ng point na unti-unti ka nang tatawagin sa langit. Kahit anong dami ng pera mo, pag ikaw ay tumanda na at the age of 60, sa ayaw at sa gusto mo, haharapin mo na yung kinatatakutan mong bagay na salita, umuwi ka na. Kahit anong ganda ng mga sasakyan mo sa Pilipinas, Cadillac, Porsche, Mercedes-Benz, isang araw isasakay ka sa Starix na mayroong kurtina sa loob. Nagpatayo ka ng bahay, 4 na palapag, 10 ang ilalim. Tindi. Isang araw, whether you like it or not, iiwanan mo lahat. Walang forever sa mundo, bes. Ang forever lang, Diyos. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Number 1, paano natin nire-reject ang Panginoon? We reject God when we prepare convenience over consecration. Pag sinabing convenience, mga kapatid, seeking shortcuts, comfort, and avoiding sacrifices. Yan ang convenience. Sa society daw natin ngayon, madali tayong madala sa mga easy way. Tulad ng maging sa trabaho, dapat easy-easy na lang. Nagreklamo tayo pag mahirap ang trabaho. Maging man sa relasyon, pakinggan nyo kung maigi. Huwag kayong taksil. Lahat ng relasyon na nakuha sa sandali lamang, sandali rin ding mawawala. Kayong mga babae, wag na wag niyong ibababa ang bandila hanggat hindi pumipirma ng kontrata ang lalaki. Delikado yan, mga kapatid. Ang consecration daw ay ito, devoting ourselves fully to God's purpose despite the cost. Kahit may kapalit na sakripisyo, yun ang ibig sabihin ng consecration. Ang tunay daw na kabanalan ay nangangailangan ng pagsuko, disiplina, dedication. Ang ibig sabihin daw nito ay ibigay natin ang ating buhay sa kalooban ng Diyos kahit mahirap, kahit may kapalit na sakripisyo. Ilang beses ka bang mabuhay sa mundo? Pag namatay ka ba, muli kang sisilang sa pagiging pusa, halaman. Sabi ni Inday Sara, lagi daw sinasabi ng kanyang tatay, Inday, kapag hindi ka nag-aral maigi, magiging halaman ka na lang talaga. Sabi ni Inday Sara, okay lang kasi nanay ko, didiligan naman ako eh. O di kaya, kapag hindi ka nag-aral maigi, magiging kabit ka ng politiko. Tingnan nyo ang lalaking ito. Siguro kilala nyo yan. Yung rich young ruler na sobrang yaman at siya ay lumapit sa Diyos kung anong kanyang kailangan gawin para makapasok sa langit. Dito direktang sinabi ng Panginoon sa kanya, ibenta mo lahat,
ng iyong ari-arian at ibigay mo sa mga dukha. Nalungkot ang lalaki. Ito ba'y literal na sinabi talaga ng Panginoon o isang hyperbole lang na salita na tinukoy niya? Ang sabi ng banal na kasulatan, ito'y literal na sinabi. Dinerecho siya dahil ang tingin ng Diyos sa kanya, mas mahal ng lalaki ang kanyang kayamanan kaysa sa Diyos. Ang kanyang kayamanan ng kanyang Diyos, kaya sinabi ng text, mga kapatid, nalungkot siya sapagkat siya'y napakayaman. Matthew chapter 19 verse 22. Unang-una, mga kapatid, tinamaan ni Jesus ang kanyang talagang totoong pagkatao. Pangalawa, hindi pera ang problema, kundi ang puso ng lalaki. Amen? Sinabi ni Jesus sa kanya, masama ang yumaman. Sinabi ba ni Jesus yun? Hindi niya sinabi yun. Ang problema daw ay ang pagkapit at pagtitiwala mismo sa kayamanan. Ano ba ang kayamanan mo sa ngayon? Ilan na ang naging bisita, nagpabaptize, dumalo rito na hindi nagpatuloy sa Panginoon? Ang sabi ng iba, hindi nila kayang sundin ang Diyos. Gusto nilang pumasok sa langit, pero ayaw nilang magsakripisyo. Matthew chapter 6 verse 24, hindi kayo pwedeng maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Amen? Pero, may mga alagad na sinasabi rin na, tulad din sa Chaos, hindi naman sa sinabihan na ibenta mo lahat, kalahati lang at binigay niya, tinanggap siya ng Panginoon. Dahil sinubok ng Diyos ang lalaking ito. Tanong ko sa inyo, kung kayo ba may karelasyon, mahal na mahal mo, sinabi ng pastor mo, hiwalayan mo yan, kaya mo? May mga tao kasi na pag lumapit sa counseling, may nabuo ng resulta ng kanyang gastuan, niyang kanyang gustong ipa-counsel sa pastor. Kunyari lang nagpapa-counsel, pero ang totoo, mayroon ng nabuong desisyon sa kanyang buhay. Tingnan mo yung katabi mo, parang tahimik, pati nanininterview sa ako tuloy. Unang-una daw, true wealth is found in God, not material na ari-arian. Alam nyo, kahit anong dami ng pera mo, sa langit hindi niya titignan. Tandaan nyo, mga kapatid, kung kayo ay nagsusumikap pagtrabaho sa abroad para makapagpundar ng mga sasakyan, mga ari-arian, mapagpatayo ka ng bahay, mapaaral mo ang iyong mga anak, isipin nyo maigi ang kaluluwan nyo. Biblically speaking, and as it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Amen? May danger daw sa sobrang attachment sa material things. Ang batang mayaman daw ay nalungkot nang marinig niya dahil siya ay mayaman, ipinapakita raw din ito na hindi niya talagang mahal ang Diyos. Mas mahal niya ang kanyang kayamanan. Tulad sa atin, may mga tao na mas mahal nila ang sarili nila kaysa sa Diyos. Pangalawa, mga kapatid, paano natin nire-reject ang Panginoon? We reject God when we copy the world. Gusto nating gayahin ang gusto ng mundo. Ang sabi ng 8 verse 20, that we also may be like all the nations. Gusto namin maging gagaya nila. Alam nyo, ang sabi ng turo ng mga UPCI, the church loses its power when it tries to look impressive instead of anointed. Hindi tayo nagpapa-impress sa Diyos at sa tao. Kailangan natin ng anointing
sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin si Lord. 1 John chapter 2 verse 15, do not love the world or the things in the world. Huwag daw nating mahalin sobra ang mundo o ang mga bagay na nasa mundo. Magtatagal ba tayo rito? Sino nandito nung binomba yun dito sa atin? Sino yung mga nandito? Yung may bong. Gabi yun ba? Nasa Hong Kong ako noon eh. Tapos biglang na-flash sa news. Naisip ko yung napakaganda kong asawa. Yung anak ko, mga kapatid. Di ba? Naisip ko yung church. Bombahan na yun eh. Tayo ay tinawag para maging iba sa kanila. Ang sabi ng Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Magbago ka ng pag-iisip. Tandaan nyo guys, iba tayo sa mundo. Iba tayo. Sila pag may problema, mapatid, saan sila pumupunta? Because they lead to destruction. May kalambuhay mo. Tumaas lang yung BP ko rito, natatakot na ako, mamamatay na yata ako. Diba? Sino rito mga pag nakakaramdam na tumataas ang BP? Diba? Pag wala kang pera, mataas ang BP mo, mga kapatid. Oh, diba? Kung ka na, nagpapanik ka na. When we follow the world's standard of success, beauty, sabi mo sa katabi, relationship, and fun, we are rejecting God's design for us. Kayong mga lalaki, hindi porke may palda lahat pwedeng ligawan. O, di ba? Ang dami nating kalukuhan mga lalaki. Lahat first love. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Lahat yan first love yan. Alam mo, first love kita. May Diyos na nakatingin sa atin. Ikaw naman lalaki, babae, hindi lahat. Wala akong sinabi, mga kapatid ha. Ito raw ang tanong sa iyong sarili. Am I allowing the world to shape me? Or am I allowing God to transform me? Pag hindi ka excited sa church, mas excited ka pumunta sa mga lakaran, mas excited ka sumakay ng camel, problema yan. May problema ka, kapatid. Sabi mo sa iyong katabi, may problema ka. Huwag daw tayong magpadala sa agos ng mundo. We must renew our minds through God's Word and allow His Spirit to shape us. Ibang mundo natin. Mga kapatid, tayo ay tinawag para maging iba sa mundong ito. Tanda natin maigi, babalik ang Panginoon sa panahong hindi nating inaasahan. Babalik ang Panginoon. Kaya kayo, huwag niyong patigasin ang mga puso niyo. Ano raw? Huwag natin patigasin. Ano ba yung sabi mo, sister? Soft heart. Pero hindi lahat. Kailangan yung maging soft. Sabi niyo ba? Soft. Hindi ko alam kung anong tawag niyo. Another slide. Ang sabi ng pastor natin, mga kapatid, ay ito. The world will always offer you its counterfeit version of happiness and success. Dito ka, masaya dito. Alam niyo ang kasalanan, mga kapatid, hindi masarap. Sobrang sarap. Ang kasalanan parang ano ba yan? Credit card. Enjoy now. O kayo nagsabi niyan, mga kapatid. But nothing compares to the joy and fulfillment that comes from living a life in obedience to God's Word. Sarap kaya magtanong, mga kapatid, Diyos ba ang kasama ko lagi sa buhay ko? Are you trying to fit in with worldly standards, or are you standing firm in the faith?
Saan ka ba talaga best? Ang tanong ay ganito, kaya mo bang iwanan ang gusto ng laman mo? Mild lang ang kwentuhan, mamaya, wala yan, pre, magpataas ng iba na yan. Mga kapatid, hanggang sa naguhubad ng iba yan, mga kapatid, wala. Sky's the limit, pre. Nag-iiba. Sa maling relasyon, mayroon ba ritong nagsasama na maling relasyon? Tingnan mo yung katabi mo, talagang ikaw, kilala ka talaga kamo. Business na bawal sa harap ng Panginoon. Friendship with the world is enmity with God. Tanda natin maigid, the world is temporary, but God's kingdom is eternal. Kaya pag tayo naglingkod sa Diyos, ibigay natin lahat. Ilan taon ka na, Sister Edna? Ilan taon ka na? Huwag ka magsinungaling. Ha? 56. Sa palagay mo, sa palagay lang natin, ate-ate lang naman. Hanggang ilang taong ka mabubuhay? Ingat kaya? Parang hindi ko kaya. Ano ba? Alam niyo yung death clock app? Death clock. Try nyo, mag-download, tanungin nyo, sagutan nyo. Alam niyo kung kailan ka mamamatay. Alam niyo sa akin, tinanong ko, kapatid, kung kailan ako mamamatay. At ang cost ng kamatayan ko, kaya medyo tinigilan ko ng konti, sa kaiinom ng kape. At namatay daw ako sa sobrang gwapo. Sinungaling talaga yung ano na yun eh. Di ba? Doon ako di naniwala. Sarili ko nga, hindi ba niniwala eh. Matthew chapter 6 verse 19, do not lay up for yourselves treasures on earth. Dahil dito nananakaw ng mga magnanakaw. Mas mahalaga daw ang spiritual na kayamanan. Ano ba yung mga kayamanan sa langit na tinutukoy dito? Tandaan nyo. Number 1, mabuting gawa. Kahit walang nakakita, gumawa ka ng mabuti. Pangalawa, pagmamahal sa kapwa. Pangatlo, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Natin sa labas, mas pinaka-importante yung karakter natin. Hello? Dapat ang puso natin nakatuon sa Diyos. Take note mga kapatid, ang iglesia raw ay hindi tinawag upang makisama sa mundo, kundi upang mahiwalay at magliwanag sa mundo. Palakpakan natin si Lord mga kapatid. Pangatlo, we reject God when we want His blessings, but not His Lordship. Maraming ganyan sa atin. Lucas chapter 19 verse 14, ganito ang sabi niya, ngunit kinasusuklaman siya ng kanyang kababayan, kaya nagsugo sila ng mga sugo upang ipasabi, ayaw naming maghari sa amin ang taong ito. Tingnan nyo, maraming tao gustong pumasok sa langit, gustong tumawag sa Diyos, pero ayaw sundin ang utos ng ating Panginoon. Amen ba? May mga tao raw tahasang umaayaw o tumatanggi sa Panginoon. Hindi lahat ay hadlang. Hindi lahat daw ay handang kilalanin siya bilang hari at sundin ang kanyang pamumuno. Diba noong araw, tatawag lang tayo, okay lang. Pero pagdating na sa kalalim-laliman ng buhay natin, ayaw na natin pakialaman. Amen ba? Hindi lang daw kaliwala ng paniniwala, kundi pagtutol talaga. Ayaw natin sa Diyos. Tingnan nyo si Saul, mukhang hari. Kumikilos na parang hari, ngunit hindi sumunod bilang lingkod ng hari ng mga hari. Si Saul, 40 years na naghari. 1 taon lang siyang faithful. 39 years, backslider siya sa harapan ng ating Panginoon. Kakalungkot. Itong matinding verse, tandaan nyo, sa langguhitan nyo yan sa inyong mga Bible. Why do you call me Lord, Lord, and not do as I say? Tumatawag kayo sa akin ng Panginoon, Panginoon, pero hindi kayo sumusunod sa akin. Many people want God's blessings, but not everyone wants God's authority.
Pagdating sa pagdasal, okay tayo. Pero yung sundin ang salita ng Diyos, ibang usapan yan. Marami ang gusto ng pagpapala, protection, provision, healing, miracles. Lord, i-bless mo ako. Sumunod, sumuko, at ayaw nilang magbago ang buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Nagbago ka ba? Kuruting mo pag hindi ka pinapansin. Sabi mo, nagbago ka ba? We want God as Savior, but not as Lord. Pag sinabing Lord, pinakikilaman ng Diyos ang buhay natin. Hello? Ang tawag dito, kapatid, blessings without obedience. Ano pa? Grace without surrender. Ano pa? Heaven without holiness. Alam nyo, kung seryoso ka sa trabaho, mas seryosohin natin ang kaluluwa natin sa harapan ng ating Panginoon. Isang malakas na palakpak kay Lord. Ito ang katotohanan, mga kapatid. You cannot receive the benefits of a king while rejecting his rule. Number one, mga kapatid, God is not just a blesser. He is Lord. Acts chapter 2 verse 36, ang sabi diyan, God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Malalim ang kahulugan ng bersikulo. Brothers and sisters, kaya kayo nandito, hindi para magpahinga, hindi para makikain ng tanghalian mamaya. Napunta ka rito para sundin mo at pakinggan ang boses ng Diyos at kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Jesus is not divided. He is not half Savior, half optional Lord. Ang kaliwang paa mo sa Diyos, ang kaliwang paa sa mundo. Pag naglakad ka, ano itsura? Sakang ka, kapatid. If He is not Lord of all, He is not Lord at all. Ganyan din daw ang maraming Kristiyano, mga kapatid. Ang lagi niyang sigaw sa Diyos, Lord, bless me. Lord, help me. Lord, give me. Diba? Nakakalungkot sa mga ganyan. Amen? Sabi natin, mahal namin ang aming mga asawa. Wala pa bang mga asawa? O sabihin nyo, mahal nyo ang inyong mga asawa. Pag sinabi ba ng Diyos magpatawad ka, kaya ba nating magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin? Mapapatawad ba ang isang lalaki o babae na nagtaksil sa'yo? Pinangakuan ka, di ba? Pinakilig ka pero hindi ka ginawa. Nakakalungkot yung mga ganun, mapatid. Bigla daw nawawala ang mga ganung klaseng mga tao na. Ang sabi ng aking kumpare, mapatid, the Lord will not save those whom He cannot command. Paano ililigtas ng Diyos ang mga taong ayaw sumunod sa Kanya? Sa madaling sabi daw, ang kaligtasan mula sa Panginoon ay nakabatay lang sa pagsunod sa Kanya. Hindi lahat ng tumatawag sa Diyos, Panginoon, Panginoon, papasok sa karya ng langit. Tandaan niyo yan. Hindi lahat ng pumapasok ng simbahan ay makakapasok sa langit. Kung hindi siya gumagawa ng kalooban ng Diyos, paano siya makakapasok sa langit? Tingnan niyo hindi daw tayo pwedeng pumili lang ng bahagi ng Diyos na gusto natin. Ang langit, ang Diyos, hindi yan parang resto, mapatid, na eat all you can. Doon pagpasok mo doon, pipiliin mo lang yung gusto mong kainin. Sa church, ang pastor, sabi ng isang pastor namin,
hindi tinawag para maging babysitter. Pag sinabing babysitter ang pastor, oh sige, tulog na. Di ba? Kahit gumagawa ka ng kasalanan, okay lang yan. Basta magsimba ka lang. Ang tawag dyan, babysitter. Pero ang pastor, nag-rebuke. Sumasansala. Dahil ang tinitignan niya, kaluluwa mo. Kaya kapag ang pastor nagsalita sa'yo, tanda nyo, makinig kayong maigi. Pag hindi namin ginawa yon, kami rin ang matutoda sa harapan ng Panginoon. Delikado kami sa harapan ng Diyos. Kapag kasi Jesus daw ang ating Lord, He must have authority over us. Ano yon? Number 1, yung decision natin dapat ayon sa decision ng ating Panginoon. Pag di gusto ni Lord, wag. Ano pa, mapatid? Yung relationship natin. Pag di kalooban ng Diyos, wag mong ipilit. Wag niyo ipilit. Pag hindi kalooban ng Diyos, wag mo nang ipilit. Yung lifestyle natin. Alam niyo, iba yung lifestyle natin sa mundo. Sabi ng isang in-interview, yung mga born again, hindi umiinom ng alak. Kawawa naman. Sa isip-isip ko, ikaw ang kawawa. Ano pa, mapatid? Yung finances daw natin, dapat ipagkaloob natin sa Diyos. Ibig sabihin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Sa mga matagal ng Kristiyano, mag-tithes ka. Mag-offering ka. Magbigay ka ng first fruit. O anuman. Hindi kayo tinuturuan sa church para maging kuripot. Pero tinuturuan kayo na maging wise sa pag-spend ng inyong mga money. Hello? Sabi ko sa asawa ko, ang tulong ko sa kanya, basta sa gawain ng Diyos, kahit masakit sa ating bigay mo. Kasi nag-i-invest tayo sa langit. Palakpak ng malakas sa ating Panginoon. Dapat kung si Lord ang hari ng buhay natin, ipagkatiwala din natin ang ating future. Alam nyo, nasubukan nyo na bang hindi kayo mapalagay sa bukas natin? Diba? Si pastor hindi nakakaramdam niyan. Ano ako, anghel? Taas nga ng BP ko eh. Pero pinagaling na ako ng Panginoon. Diba? Walang ligtas sa lungkot, sa problema, sa kaba. Lahat tayo pagdadaanan natin yan. Ang kagandahan yan, may Diyos tayong tinatawagan. Ang sekreto ng lahat, tandaan nyo, umiyak lang kayo sa Diyos. Pag inagrabyado ka ng iyong kasintahan, mag-pray ka kay Lord. Lord, bahala ka na sa Kanya. Tapos kausapin mo, Sister Ara. Joke lang. At diba? Kaya bakit naman maniwala kay Sister Ara, hindi totoo yan, mga kapatid. Ang Diyos daw, hindi lang parang emergency God. Siya ang master ng buhay natin. Pag sinabing emergency God, mga kapatid, yung bang tatawagan mo lang siya pag kailangan mo ang Diyos. Dapat everyday, nagpipray tayo sa harapan ng Panginoon. Tayo, gusto natin ng blessings. Without Lordship is self-centered faith. Amen? Matthew chapter 7 verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of God. Yun ang pinakamatindi sa lahat. Tingnan mo yung katabi mo, tumatawag ka ba sa Diyos? Tanong-tanongin ba? Pabulong lang para hindi gaano halata. Tandaan niyo to, calling Him Lord is not enough. Hindi sapat. Obedience proves Lordship. Sumunod ka. Sumunod tayo sa harapan ng ating Panginoon. Yung parang ganito, gusto ng anak mo humingi ng baon, ng tuition fee, ng regalo, pero ayaw makinig sa magulang. Ang tawag dyan, mapatid, hindi yan pag-ibig. That is selfishness. Diba? Only useful when they need something. Tanungin mo daw ang ating sarili,
Do I obey God only when it's convenient? Tumatawag ka lang ba sa Diyos kapag ka okay? May mga Christian na masaya sila, masigla sila pag punong-puno ang kanilang wallet ng pera. Pagdating sa church, oh God is good. You know, man, God is good. Paano kaya kung pamasahe mo na lang? Yung bang, hindi ka pa sumisweldo, ang dami mo ng utang. Pag sweldo mo, resibo na lang, mga kapatid. Sa palagay nyo, God is good? Amen ba? Ang sabi ng Bible, 1 Samuel chapter 15, verse 22, mga kapatid, present ka lagi sa church, pero ang buhay mo, hindi sumusunod sa harapan ng ating Panginoon. Kalapitin mo yung katabi. Alam ni Pastor ang buhay mo. Sabi niyo, mga kapatid, God is not impressed with worship without surrender. Labas ng litid ni Brother Alvin, ikaw lang pa ganun-ganun ka lang. Walang totoong surrender sa harapan ng ating Panginoon. God is not impressed with ministry without holiness. Kahit anong dami ng gawain sa church, kahit anong dami ng posisyon mo, kapag ka hindi ka sumusunod sa Diyos, useless ang lahat. Parang kasal, hindi lang daw sapat ang salitang I love you. Love is proven by faithfulness and submission. Madaling magsabing I love you. Mapatid, madaling magsabi yan. Pag sinabi mo yan, mabilis yan. I love you. Pero walang pag-ibig sa puso. Sabi mo sa katabi, best, I love you. Hindi kailangan daw ni Jesus yung mga maraming serbisyo. Ang kailangan niya yung life surrender. Christianity is not about how loud we worship. Yung sobrang ingay, mga kapatid. How much we know. Nire-reject niyo ba ang Panginoon? Kung makatingin tayo sa mga unbeliever, pagdaan pa lang sa kanya, titingnan nyo, impyerno ka. Yung masyadong judgmental, may mga ganyang Kristiyano, mga kapatid. Pag nakakita ng isang lasinggero, ng mga binabae, ng mga parang nilalaki, parang ganun din, parang Tagalog din, para sarap pakinggan. Kung makatingin ka mula ulang ka pa, impyerno ka. Tinanong mo ba sa sarili mo kung talagang diretso kang langit? Sabi mo sa katabi mo, tanungin mo ko kung diretso ako langit. Sabi nyo, ang Christianity raw hindi doon sa sobrang lakas nating umawit sa Panginoon. It is about how deeply we obey. Paano ka kalalim sumunod sa harapan ng ating Panginoon? How fully we surrender. Pag ikaw ay sumuko sa Diyos, lahat ng buhay mo, ibibigay mo sa Kanya. Brothers and sisters, good news. Nung sumuko tayo sa Panginoon, inangkin tayo ng Diyos bilang Kanyang mga anak. Come on, hallelujah, hallelujah! John chapter 1, verse 20, mapatid, pinagkalooban ka ng karapatang tawaging anak ng Diyos nung tinanggap mo siya. Nung ikaw ay nagpapaptay sa Kanya, ibinihis mo ang pangalan niya. Nung nagpakasal ang babae sa lalaki, inilagay niya, mga kapatid, ang apelyido ng kanyang asawa. Pagsuko yun. Good news. Nung tinanggap natin si Jesus, ang sarap pakinggan, mga kapatid, yung ipagpalagi natin, pagpikit ng mata mo, hindi ka na dumilat. Diretso na, mga kapatid, sumalangit na ang iyong kaluluwa. Pero pag dilat mo, someday, di ba? Somewhere beyond the blue, parang awit lang there's a mansion there. Tapos sasabihin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Napakasarap, mga kapatid. Hindi yung pag
Dilat ng mata mo. Sabi ng Panginoon, tinatakil ka niya, ikaw na wicked servant. Dalawa lang ang pupunta natin. Walang purgatorio. Sabi mo sa iyong katabi, best walang purgatorio. Langit, impyerno. Mamili ka. Bro, mamili ka. Langit, impyerno. Mamili tayo. Amen? Ngayon, hindi dapat tinatanong, gusto mo bang pagpalain ng Diyos? Dapat daw ang tanong ay ganito, handa ka bang pasakop sa harapan ng Panginoon? Paano natin nire-reject ang Panginoon? Kung paano nasaktan ng Diyos sa bayan ng Israel, may mga dahilan din kung paano natin nire-reject ang Panginoon sa buhay natin. Gusto kong magsalita sa mga matatagal ng Kristiyano. Hindi sukatan, batayan, na ang dami nating mga hinahawakang ministry sa church. Pag sobra ka ng loaded sa mga gawain ng Panginoon at hindi ka na loaded sa pagkikipag-ugnayan yung relasyon mo sa Diyos, may problema ka, bes. May problema na tayo. Pastor, hayaan mo lang sila magtaas ng kamay. Bago lang yan. Ako, panahon pa ni Noe. Kaedad ko na siya. Ang tagal mo na nga, bro. Tagal mo, di ba? Pero, minsan, sino pa ang inililigtas ng Diyos? Yung mga outsider. Yung mga insider, mga kapatid, parang mga pulis na lang yan. Pag pumasok sa church, patingin-tingin lang, uy, nasobra ng lakas nito. Ang tanong ganito, ano ba tinitignan mo? Supervisor ka ba? MBI ka ba? Pulis ka ba? Anak ka ng Diyos. Pag pumasok ka ng loob ng simbahan, kalimutan mo kung sino ka. Doktor ka, sundalo ka, pulis ka, professional ka, dito sa loob. Isang malakas pang palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Brothers and sisters, bago ko tapusin ang aking sermon ngayong umagang ito, tanungin mo ang sarili mo, kailan ko nireject ang Panginoon sa buhay ko? Praise the Lord. Alam nyo ba, marami akong sermon na inihanda. May get up, kapatid, the title. Marami. Yung iba, hindi ko sasabihin kasi wala pa kayong bayad. Pero, sabi ng Diyos sa akin, kaninang madaling araw, ito ang i-preach mo para sa kanila. Tumitay lahat. Kaya mo bang ibigay ang buhay mo ng sarili mo? Hindi mo kailangan ang kanyang kamay, ang kanyang pag-reject, ang kanyang puso, ang kanyang authority. Brothers and sisters, gusto mo bang pagpalain ng Diyos sa umagang ito? Dahil siya ang nagligtas sa iyo, siya ang Panginoon mo na naghahari sa iyo, and Jesus will not be just one of them. Si Jesus dapat ang magiging sentro ng buhay natin. Amen. Hallelujah. Sige mga kapatid. Gusto kong haharap ka sa Diyos, taas mo ng konti ang iyong kamay. Sabi mo, totoo ba yung sinabi ng pastor na ito? Na itinatakwil kita. Ang sabi ng Kwan, hindi ikaw ang tinakwil, kundi ako.